Okay, magandang araw sa ating mga tropa sa karagatan. Bibideo ako ngayon uli dahil marami tayong tropa dyan sa kalawakan ng karagatan na tatanong ko anong buhay sa Canada. So ipapakita ko sa inyo ang aming lugar. Ito yung aking afternoon routine, kada hapon ng gawain. Magpipick up ng aming estudyante kasi buhay dito sa Canada, pag wala kang kasamang kapamilya, kapuso sa bahay, kung kayo-kayo lang, time management talaga. So mga tropa, it's February 24, 2026. Pasyal tayo sa Vancouver Island, British Columbia, Canada. Sabay lang kayo sa akin manood. Habang namamasyal tayo, panoorin nyo ang magandang tanawin dito sa lugar namin para makita nyo kung ano yung sinasabi at tinatanong ninyo. Ang ganda ng buhay nyo dyan sa Canada. Depende kung buhay ang pag-usapan. Buhay, maraming ups and down. Okay? So gusto kong i-share sa inyo na obserbahan ninyo ang flow ng traffic at saka yung sistema ng gobyerno dito sa Canada pagdating sa kalsada. Kung pansinin ninyo, ang kalsada din dito is espalto lang kasi sabi nila pag espalto at ang lugar na may winter time, madali siyang i-maintain. Okay? So tingnan natin kung ano ang mapapansin ninyo. Please like, comment, and share lang sa aking video. Dito sa intersection tayo, full stop, your right turn, proceed when it's safe. So nakikita nyo siguro sa mga dati kong ops, so nakikita nyo diyan, yan ang tinatawag na controlled pedestrian. So nagblink-blink ang kanilang mga tawiran. Medyo malilate ako konti sa aking pagsundo dahil napasarap ang aking tulog. Mag-shortcut tayo. Dito tayo sa tinatawag nila dito back road. Kasi yung mga main road ganitong oras ng traffic. So kung nakikita nyo bago ako huminto, may nakalagay doon sa stop sign, 4-way stop. So nakikita nyo may sign dyan na ang kanyang background is white color. It means it's a mandatory or imposed ang speed limit.
mapapansin nyo sa gilid, sa bandang kaliwa ko, may river dito. Hindi sila nagtayo ng flood control, but puno ng puno sa tabi ng ilog. Saka itong mga barikada na to, nagkaroon dito ng landslide way back COVID time. So kahit sabihin nating mapuno ang lugar, hindi guaranteed na walang landslide, kasi it's part of nature. Okay? Kaya siya nag-landslide dahil sa isang linggo ba namang umuulan na walang tigil, bumanlas yung bundok. So nakikita nyo yan, yung sinusundan ko, yung tawag share the road, may nagbabike. So sa batas sa kalsada, kailangan dumistansya ka dyan sa kanya ng at least 1 meter away from the bike person. Maganda ang aming weather today. Sa winter time pa rin, pero kita nyo dito sa Vancouver Island, ganyan ang buhay dito. Looks like spring, looks like summer, but the weather is cold. Madali mag-drive dito sa Canada kasi lahat ng impormasyon yan nakalagay lahat sa kalsada. Mga road signs, road markings, signals. Iba pa. May overpass din dito, kaso lang nahanap na kung nasaan ang tao. Ang style ng overpass nila dito parang slope siya, na kung nagbabike ka pwede kang umakyat sa pedestrian. Yan ang design ng kanilang mga overpass dito. So itong lugar namin ang tinatawag na Cowichan Valley. So from this sign, kung nakikita nyo sa bandang kanan, ito na yung sakop ng Cowichan Bay. But I'm driving sa Trans-Canada Highway 1, ang tawag ng highway dito. Papansinin nyo, left and right, may nakikita kayong mga billboards. Ganyan dito ang mga billboards. Katulad sa ibang lugar na pataasan ng billboard, dito may standard size sila requirements.
tatanong kayo kung anong speed limit sa highway, kung makikita nyo, ayan, 90 kilometer per hour. So, depende sa flow ng traffic, pero hanggat maaari, nasa 90 ang speed mo. Yan ang flow ng traffic dito sa highway. Hindi pwedeng mabagal, pwede naman mabilis, kasi dito sa left side na lane ko, yung tinatawag nilang fast lane, dito naman sa right lane ko ngayon, hindi mo naman sinasabing slow lane kasi you still have to follow the 90 kilometers per hour. Kung nature lover ka, ma-appreciate mo dito ang buhay sa Canada. Ganito, puro makikita mo ay nature. Uno, lalo na dito sa British Columbia, kahit na winter time, dami-dami mong klase-klaseng kulay na greens ang iyong mapagmasdan habang nagdadrive ka. Very relaxing. So ito, yung puno na yan, may malaking nest dyan. Ilang linggo na namin naobserbahan. Eagle nest pala. Sabi ng anak ko, wow, ang eagle, kahit sa maingay na lugar, gumagawa sila ng kanilang nest. So it means nature na nature. So yung pupuntahan ko is Shawnigan Lake, kung saan nag-aral ang aming anak. It's like 25 kilometers kung saan kami nakatira. Ganda ng weather. Parang hindi mo ramdam ang winter time. How many weeks more? Springtime na. Tapos na rin ang winter time. Kaya mga tropa, obserbahan nyo lang ang kalsada nila. Gusto nyo mag-drive dito in the future sa Canada. Hindi mahirap. Hindi kailangan malaki. Ang importante, lahat ng driver ay may alam or educated pagdating sa pagmamaneho. Kasi ang driving naman is a privilege. Okay? So kung mapapansin nyo, papasok na naman tayo sa isang lugar, sa isang town. On my right is Cobble Hill. On the left side is Cowichan Bay. Nakikita nyo yung prepare to stop. Pag inabot mo yung prepare to stop, huwag ka nang mangahas tumawid. Kasi ilang segundo lang yan pagdating mo sa intersection. Red light na yan para hindi ka madisgrasya.
mapapansin natin sa mga main roads nila dito, meron talagang mga proper road markings. Itong area na dinadaanan ko, mga property dito usually may mga farm or acreage or tinatawag nilang countryside. Baga sa atin kabihasnan, pero modern man yung kabihasnan nila. Mag-drive ka sa gabi sa lugar mo to, walang walang ilaw ng mga poste, maliban na pagdating sa main town, saka magkaroon ng ilaw kasi they want to preserve the nature. Gusto nilang ma-feel yung tinatawag nilang countryside sa lugar. On my left side, kita nyo may nag-left turn na truck dyan. This is the center of Cobble Hill. Maliit lang siya na town. Ito yung coffee shop nila. On my left, may rail track. Tropa ko dyan sa Karagatan, magtanong lang kayo kung gusto nyo i-comment sa aking video para sa susunod na video share ko sa inyo or ma-discuss, masagot ang inyong mga katanungan. Okay? Naisip ko nang mag-video kasi yung mga friends ko dyan sa tropa ko dati, laging nagtatanong kung ano ang buhay, mga kamag-anak, ang itsura sa Canada. Depende kung saan parte ka sa Canada mapunta. Kung sanay ka sa malaking syudad, maninibago ka dito kasi napunta ka sa countryside or sa kabihasnan. Marami dito sa lugar namin ang winery. Okay? Kasi ang weather namin dito sa Cowichan Valley or Vancouver Island, we call it temperate weather or Mediterranean weather. So may flashing light ahead of me. So ganyan dito pag may mga road works, maintenance, kumpleto ang kanilang warning devices. Sinasabi, men at work. Tataka nga ako bakit sa Canada hindi nakalagay men at work. Sabi ni Polaris ng araw, bakit sa Pilipinas nakita niya men at work, dito sa Canada walang men at work, kalagay lang construction. Sabi ko, anak, may mga lugar kasi na lalaki lang ang trabaho sa mga blue collar job or sa mga technical job.
But not like here in Canada, no gender preference as long na gusto mo magtrabaho sa construction or sa mga blue collar jobs, hindi kailangan na may gender requirements. Kaya hindi sila pwedeng maglagay ng men at work. Only construction. Yan. Ganda naman. Sikat ng araw. Medyo malayo din ang aking drive. It's like 20 to 30 minutes drive. Depende sa flow ng traffic. So, may school bus ahead of us. Pag nakasunod ka sa school bus, mandatory na mag-stop ka. Ganyan ang practices nila dito. So we're entering Shawnigan Lake after Cobble Hill. On my right, nakikita nyo dyan, it's a Shawnigan Lake. Okay? Ito naman ang small town ng Shawnigan Lake or Shawnigan proper. Shawnigan Lake proper. Hindi naman kalikihan ang mga kalsada dito, pero ano lang kasi disiplinado ang mga driver, educated. garbage day. So, lalabas ng mga tao yung kanilang garbage bins on the road.
Kasi baby kapin yun na garbage truck. So papakita ko sa inyo yung view along the side. Yan, like view ng mga bahay sa tabi ng lake. Dito na tayo sa school. Polaris. So takes me almost 30 minutes drive going here. Hello, babe. How are you? Why are you so late? I mean, not so late. Pretty late. I'm not late yet. I woke up late, anak. Oh my God. How's school? Good. Say hi to my video. Hi, video! My name is Polaris. No shouting. Hi, video! Ako si Polaris. Video! Whoop! Video!